Ito sa part na to, mga mapuno na. Pero pagdating doon, kalbo pa rin. Agoy, ito rin. Grabe. Ay, katakot. Ayan, grabe, ang ganda oh. Hindi ka pang magta-tumbling dyan eh oh. Ganda rito kapag ka sunset, no? Palubog yung araw dyan, no? So, makikita mo yung Taal, tambay ka dito. Good morning guys at welcome sa panibagong moto adventure. At nandito tayo ngayon sa may San Nicolas, dito sa may Batangas. At ito ang view. Yan, bali dito, ayan, kita yung mismong Taal. Ito yung lawa. Yan, dun banda, yun na yung Tagaytay, yung may mga building na yan. Ewan ko lang kung kita sa camera. Tapos, dito yung bandang Laurel, Agoncillo. Dito naman sa kabilang side, yung Lipa. Kita rin yung Mount Makulot dito. Ayan o. Ang dami din mga tropang bulalord dito. Tsaka mga bangka. Dahil mga bangka. Kasi marami mga nangingisda rito sa may lawa ng Taal. At itong kalsada nga pala na to ay yung tinatawag nilang Baywalk or yung Taal Circumferential Road. Mamotorin natin hanggang dun sa may pinakadulo. And then may nakapagsabi din sa akin na meron din daw historical na landmark dito, which is yung dating simbahan ng Taal. So andito daw siya dati bago siya masira nung pumutok yung Taal. Tapos sinilipat dito sa may pinakabayan na ng Taal, Batangas. At mula rito ay dadaan tayo sa may gilid ng Taal Lake. Mula rito papunta ang Agoncillo, Laurel, Talisay. Tapos sakit na tayo ng Tagaytay, pauwi sa atin. Yan, so tara, let's go. So tayo. At medyo mainit na. Tara. Kapag umaga, maraming mga tao nagja-jogging dito. Yung iba daw, yan lang, tumatambay lang dyan sa gilid-gilid. Nagkakape-kape. Kapag kahapon, yan, tambay din sila dyan. Tsaka dahil mga hip dito, dahil mga kambing, ayan o. So, may mga kalabaw. Dun sa may kabila, dahil kalabaw. So may mga birdie din. Ayan, ang daming mga ibon o. Ayan, daming mga nangingisda o. Tapos ang daming mga bangka sa gilid. Tapos dun, maraming mga fish pan akong nakikita. Mas makikita natin ang malapitan yung mga fish pan dun sa may bandang Laurel at Talisay. Tara. Mga ganto-ganto pa sila oh. Hindi ka pang magta-tumbling dyan eh oh. At meron din pala mga nagpapalipad ng saranggola. Actually perfect na spot to eh, saranggola gaming. Ayun oh, may mga kubo-kubo lang sila dyan oh. Diyan na sila nagpapahinga. Mas maganda sana to kung mas marami pang mga puno para malilim yung mga tambayan na to. Ayun oh, yung mga saranggola nakita ko na nagliliparan. Ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyong historical landmark. Ayan, ito daw yung dating simbahan ng Taal. So bali nung pumutok yung Taal, yan, nasira nga daw to. At ito na lang na yung natira. Itong mga pader na to. Ayan o. Correct me if I'm wrong guys ha, kasi yun yung nakita ko dito sa Google Map. Honestly hindi ko naman siya na i-research ng mabuti. Gawa ng biglaang vlog lang to. May nakapagsabi lang din sa akin na ito nga may historical na landmark dito. Pero based dito kasi sa Google Map, tinignan ko siya. At yun nga, nakalagay dito ay gumuhong parte ng lumang simbahan ng Taal. Yan, kaya dinaanan na rin natin siya. Grabe ano. Ayun na lang yung natira sa kanya. Ayan, diretso na tayo. Punta na tayo dito sa may Talisay, packet ng Tagaytay. Then uwi na tayo. At nagkaroon pala ng warning. Ayan o, yung NDRRMC. So nung around 9:22 daw ng umaga, nagkaroon ng steam driven or phreatic
kung tama yung pagbigkas ko, napagputok yung Bulkang Taal kaninang 8:50 ng umaga. Tara, diretso na tayo guys. Actually first time ko lang din naman dadaan dito sa part na to ng Batangas, kaya medyo explore na rin natin. Yun, kaya nga pala tayo nandito sa San Nicolas kasi kahapon ay nag-shoot tayo ng prenup. So yun, kung kailangan nyo ng taga-drone para sa mga events nyo, PM lang guys. Kahit anong event pa yan, mapa wedding, corporates, yan, mga commercial, message lang kayo guys. Iwan ko na lang din siguro yung personal or yung business page ko sa description para mas madali nyo ako makontak. Yan, bali dito na pala tayo sa looban dumaan kasi dito tayo tinarinig Google Map. At the same time, para hindi na tayo lalabas sa pinaka highway. Medyo masikip lang pero shortcut naman. Medyo mainit na ngayon. Iba na yung alinsangan ng panahon. Punta na lang dito sa lugar na to, maraming puno. Yan, kahit mainit ay mahangin. Well, maganda rin yung daan dito actually. Maganda siyang alternative na ruta kapag pupunta kayo dun sa may Baywalk at manggagaling kayo sa may Tagaytay. Pwede na kayo dito dumaan. Hindi na kayo dadaan sa may highway, dun sa may bandang Taal. At ito na ang main road guys. Ayan o. Ayan. Tayo dito. Ayan, so itong pakaliwa, ito na yung papunta sa may main road ng Taal. Kasi itong pakanan naman, ito naman yung papuntang Agoncillo, Laurel, Talisay. So, kung pupunta kayo doon sa may Baywalk, tandaan nyo na itong mga landmark na to. Itong 7-Eleven, itong Alphamart. Tapos ito yung Micaela Botica. Tapos papasok kayo dyan pakaliwa. Yun lang, tara diretso na ulit tayo. Pwede rin pala tong alternatibong ruta pagka galing kayo ng Tagaytay tapos papunta kayo ng Taal, imbis na dadaan kayo ng Lemery. Pwede rin kayo dito dumaan. Ang kagandahan dito sa kalsada na to, ito talaga yung nasa may gilid ng lake. At the same time, yung kalsada, kalabel niya yung mismong lawa ng Taal. So, unlike dun sa ibang kalsada na medyo overlooking, tulad ng sa Tagaytay na part, tapos sa may Lemery na part. Yung sa sinasabi kong Lemery pala, yun yung kalsada papuntang Fantasy World. Ayun yung abandonadong theme park. Sayang din yun, no? Hindi natuloy. Itong kalsada pala na to na dinadaanan natin ngayon ay ang Agoncillo Laurel Road. Maganda din siya, malawak, 4 na lanes, 2-way, tig 2 lanes. Sana maayos din yung mga to, may lipat yung mga poste kasi sayang eh. Kung maharangan nila yung kalsada, namiss na magamit sana ng mga sasakyan. At ang dami nating nakakasabay na mga nag-rides. Ayan o. At ito na tayo guys. Grabe ang ganda rito. Para siyang coastal road pero nasa gilid tayo ng lawa ng Taal. Ayan o. Hanap tayo malilim na spot kaso mukhang wala. Okay din dito magpalipad ng drone. At ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung mga fish pan. Ayan o, ang dami o, diba? Balik tayo doon, may puno doon eh. Tambay tayo saglit, paliparan natin ng drone. Ang dami mga ibon o. Yan, yung mga isda. Dito sila. Kita natin si kuya nangingisda oh. Ayun oh, diba? Nangingisda sila. Dahil mga birdie.
At sobrang daming fish pan, grabe. Yun, ooh. Pwedeng tumambay dyan. Ayan, doon tayo. Palibad tayo ng drone. Kunin natin to at sayang naman. Yeah. Ayan, grabe, ang ganda oh. Coastal road sa gilid ng lawa. Alright guys, at continue na tayo sa biyahe. At papalapit na tayo ng papalapit sa may Taal. Ayan o, halos na sa gilid na natin siya dito sa may right side. Nakwento nga nung client namin kahapon na dun daw sa kanila sa may San Nicolas, nung huling pumutok tong Taal nung around 2020 yata yun, grabe daw talaga yung ashfall. Imagine niyo pag sa putik, kapag tumapa ka, nilulubog ka talaga. Yun, ganun din daw talaga kakapal yung ashfall dun sa lugar nila. At actually dito makikita pa rin yung bakas nung mga naiwang ashfall yan sa may gilid ng kalsada. Yung mga kulay itim na buhangin, yan mga ashfall yan eh. Ayan, ayan, makikita nyo dito sa may gilid. Ito yung mga buhangin na yan, oh. Ayan, mga ashfall yan. So, grabe pala talaga, no, yung nangyari. At marami ring nasirang bahay doon sa lugar nila. Actually, yung bahay nila nasira din. Pinaayos na lang din nila. Nagkwento pa niya sa akin na yung ibang bahay nga daw halos sa gitna nag-crack nung pumutok tong Taal dahil nga daw sa earthquake, nagkalindol nung time na yun. Ayun. Ito guys, hinto muna tayo dito saglit. Ayan, ito na yung Taal oh. Napakalapit na natin. Ito sa part na to, mga mapuno na. Pero pagdating doon, halos kalbo pa rin. Halos wala pa rin mga puno-puno dun sa may part na yon. Pero ito, pinubuan na ng mga puno. Tara, diretso tayo. Hindi na bando yung SMDC ng Tagaytay sa may taas na area na yan. Maganda dumaan dito. Kahit mainit ay marami namang puno at mahangin. Pansin ko lang din ay wala gaanong street light. Medyo madilim kapag dadaan kayo ng gabi. So iwas na lang siguro sa kalsada na to. Kung aabutan kayo ng gabi, hanap na lang kayo ng alternatibong ruta. Guho dito. Grabe si kuya. Go, let's go. Paanay natin to. I love buso-buso. Ikot nga tayo. Maganda yung spot dun sa I love buso-buso eh. Kitang kita yung Taal. Ikot tayo. Ayun oh. Ayan, kapag dito kayo dadaan, ayan, ito ang view. Diba, grabe, napakaganda. May pa, ano pa sila dito, parang pa view deck. Ayan oh, grabe, kitang kita yung Taal. Napakaganda. Tara.
Balik na tayo. Marami rin mga nagbibisikleta rito. Ayan sila kuya. Grabe rin yung mga ahon, di biro. Pero maganda rin siyang training ground para sa mga nag-iensayo na bisikleta. Daanan din siya ng mga riders nakamotor. Pero dito wala talaga kayo gaanong makakasabay, mga mangilan-ngilan lang, unlike sa mga highway. Kaya maganda talaga tong alternatibo na ruta. Meron din daw daanan dito, pero dito na lang tayo daan sa main road. Daanan doon pa kaliwa, shortcut, pero dito na lang tayo. Maganda yung view dito eh. Ano to? Welcome. Soborado na, hindi natin mabasa. Wow, look at the view. Ang ganda rito. Ang ganda ng vibes. Buko Gaming. Ang dami pang bulaklak sa ano, sa may gilid oh. Diba? At nandito na tayo sa may munisipyo ng Laurel. Ito na yung part ng Tagaytay Road. Ayan yung Sky Ranch ayun, kitang kita na rito. Mga puntahan din yan ngayon. Maraming tao rin dyan. So, sa ibang part na itong Tagaytay, malamig kasi dito sa part na to, gawa ng mataas. Kaya puntahan talaga yan yung mga tao, lalo na ngayon summer. Upia tinabas din dito. Kung lalaparan yung kalsada, ayun, tinabas yung bundok. Itong pakaliwa na to guys, ito yung isa sa mga zigzag road dito sa Batangas. Bali ang pinakadulo niyan ay yung rotonda sa may Tagaytay. Yan. Na twist din yung mga daanan dyan sa kalsada na yan. At highly recommended din na puntahan ng mga riders na katulad ko, or kahit mga kotse na may hilig sa road trip. Yan. Daan din kayo dyan, maganda dyan. Ingat lang talaga kasi napakadelikado rin ng kalsada. Pero maganda yung view, especially pagka galing kayo dun sa may taas na part pababa dito. Pero dun tayo akit sa may Talisay Road, o yung tinatawag nilang Sungay Road. Pakit din yun ng Tagaytay. Dito tayo dadaan kasi may magandang spot din dito, nakita yung Taal, tapos nasa tabing kalsada lang din siya. At mukhang ito na yata yun, yung spot na yun. Barangay Buko. Ayan guys oh. Pero sarado na siya. Mukhang hindi na pwedeng pumasok at nakalock na. Oo nga, nakalock na siya. Dati kasi nakapasok pa tayo dyan sa spot na yan. May entrance lang na parang 10 or 20 pesos yata yan. Then yan, mas clear na makikita itong Taal. Tara, diretso tayo. At sarado na pala itong spot na to. Baka may makita pa tayo dyan. Hindi na tayo hinto. Grabe, sobrang ibang iba talaga yung perspective ng Taal pag nandito ka sa side na to. Usually kasi dito talaga yung magandang spot sa may Tagaytay side kasi mataas. Kitang kita mo yung Taal. Unlike dito sa part na to na halos ka-level mo lang yung Taal Lake. So naka eye level ka dun sa mismong Taal. Tsaka yung itsura nya compare dun sa nasa San Nicolas tayo, parang yung side kasi na yon is likod. Usually kasi itong side na to, Tagaytay side, is yung harap. Then yung nasa bandang Agoncillo naman, Laurel, is parang nasa gilid naman ng Taal. Dun yung mas malapit na part na halos kitang kita mo talaga siya, yung mga hinintuan nating spot kanina. May espalto, mukhang kakalagay lang na itong espalto na to sa may
side na to nangangamoy pa. Hindi ko alam kung dahil sa init o dahil bagong lagay lang talaga, pero may naamoy pa siya eh. Parang kakalagay lang talaga. Ayun na, sa may kabilang side na nilalagyan na rin, kaya siguro may mga cone na nakalatag. Ayun, ito yung mga gumagawa. Ayan, mukhang ito nga yan, naamoy kong espalto. Ayan, dito medyo nag-iba na naman yung kulay ng kalsada. Malapit na tayong kumaliwa papuntang Tagaytay. Ayan, ito yung mga lumalabas na jeep na yan. So wala na tayong nakitang spot dito para hintuan sana. Didiretso na tayo paakyat guys. Ito yung landmark, itong Lake Club. Ayan, let's go. Gawa na tayo dito. Okay, let's go. Let's go na ulit. Wala tayo masyadong energy. Maganda rin yung kalsada na to guys. So pag may time kayo, baba kayo dito, joyride kayo. Maganda yung view, especially pag galing kayo sa taas pababa. Ingat lang din kasi medyo kurbadahan ang kalsada. Ano, tulad yan. Grabe. Dito tayo sa gitna. Ito pa. Baka may mga biglang sumalubong na sasakyan. Naingat. Tsaka landslide prone area din yung lugar na to. Kasi nga nasa gilid siya ng bundok. Grabe. Grabe sa Tarek. Wow. Ayan, mukhang pwede na tayo dito. Kaso nga lang, walang malilim. Ayan, oh. Wow, ganda. Yung may floating playground pa dun, oh. Let's go, hanap tayo ng lilim para makapag-drowning tayo dito. Gravity. Ito pa tayo sa gitna. Grabe mga ahon. Wala rin pala mga poste ng ilaw dito. So ingat na lang din kung mapapadaan kayo ng gabi. Yan, dito na siguro tayo, hanap tayo ng lilim na spot tayo mag droning. Yan, dito tayo. Hindi man alanganin yung pwesto natin dito na. Alright. Wow, ang ganda. Kaya pag may mga nakikita kayong magandang spot, hintuan nyo, sayang. Let's go guys, palipad muna tayo ng drone. Alright. Alright, let's go na ulit. At malapit na tayo sa may taas, sa pinakadulo na itong Ligaya Drive.
Grabe talaga tong kalsada na to. No? Ayun, no? Ang ganda ng view. Lalo kapag pababa yung way mo dito sa kalsadang to. Maganda rin yung kalsada. Meron din mga street lights, pero may ibang part talaga na wala. So ingat na lang din kapag abutan kayo dito ng gabi, madilim. So make sure yung ilaw ay gumagana. At syempre yung brakes, no? Very important yung brakes dito, lalo na kapag pababa. Very important. So dapat well conditioned yung mga sasakyan natin, dadaan man tayo dito or hindi. Thank you. Ito na yung pinaka boundary ng Talisay. So papasok na tayo ng Tagaytay, which is part na ng Cavite. Yun, marami din nalilita doon actually yung Tagaytay. Akala nila part ng Batangas, pero ang totoo ay part po siya ng Cavite. Kahit ako before to be honest, akala ko talaga Batangas part na yan. Uy, grabe dito, oh. Lalim. Meron yung mga abandonadong sasakyan, oh. Ito pa, isa pa to. Lalim din. Agoy, ito rin. Grabe. Ay, katakot. Oh. Ayun, oh. Magandang spot din to, ah. Wow. Medyo maano lang talaga kasi tabing kalsada, pero maganda. Maganda rito kapag ka sunset, no? Palubog yung araw dyan, no? So makikita mo yung Taal, tapos tambay ka dito. Ingat lang kasi tabing kalsada. Tara, let's go. Lapit na tayo. Tayo sa may gitna kasi sobrang lalim na ito. Ayun guys, at malapit na tayo sa pinakadulo ng Ligaya Drive. Ayun, ayun na yun. May intersection dyan. Ayan, so itong pakanan, ito na yung mga papunta Picnic Grove, People's Park. So dito tayo pakaliwa. Dito na tayo dadaan pauwi ng Cainta. Alright. Ayun guys, at dito na rin siguro natin tatapusin ang ating vlog. Salamat sa panonood at sana'y na-enjoy nyo yung video. Marami pa tayong mga adventure na paparating at sana'y samahan nyo ako sa mga susunod pa nating rides. Yun, at next ride ulit. Bye bye, peace out.